President Sara Duterte duda sa kalidad ng 20 pesos per kilo ng bigas na ibebenta sa Visayas Region. National Intelligence Coordinating Agency at National Security Council may nakikitang indikasyon na nangingialam umano ang China sa paparating na halalan sa Pilipinas. Police Region Office 2 nagsasagawa na ng hot pursuit operations para tugisin ang suspect sa pamamaril kay Rizal, Cagayan Mayor Joel Ruma. Higit 12,000 mga guro sa Davao Region na magsisilbing Board of Election Inspector sa darating na eleksyon naghahanda na. Bayan ng Claveria sa Burias Island inilagay sa orange category ng Commission on Elections. Peak ng matinding init ng panahon, posibleng maranasan sa susunod na buwan ayon sa Pag-asa. At former South Korean President Moon Jae-in kinasuhan ng bribery. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, April 24, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Inanunsyo ng Department of Agriculture ang pagsisimula ng pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Ito ang inihayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cebu City. Narito ang report ni Nel Maribohok. Ipatutupad ang pilot implementation ng pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Visayas Region sa susunod na linggo. Ito ang inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 12 Visayas governors sa Cebu Provincial Capital kahapon. Ayon kay Secretary Laurel, napili ang Visayas na unang pagbentahan ng murang bigas dahil sa mas maraming nangangailangan sa riyon. Mas maraming ang nangangailangan sa mga regions na yun. But of course, ang eventual intention nitong programa na ito, once we sort out all the issues logistically and para makita talaga how to operate it, and launch it and manage it, nationwide to eventually. Pagkatapos ng launching sa Visayas, kalaunan ay ipatutupad na rin ito sa buong bansa. We are going to launch the P20 program. P20 program is basically a 20 peso rice to be launched through the LGUs of the region 6, 7, 8 starting next week. Ang pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas ay lilimitahan lamang sa 10 kilong kada linggo o 40 kilos kada buwan sa bawat pamilya. Sa unang pagkukwenta ng DA, maaaring umabot sa 3.5 billion hanggang 4.5 billion pesos ang kinakailangang budget para sa subsidiya na ito sa bigas. Didepende pa kung hanggang kailan ito ipatutupad. Ayon sa kalihim, nais ng Pangulo na maipatupad ang murang bigas na ito hanggang sa taon 2028. The President has actually given the directive, no? Initially, itong program ng DA was supposed to last for until December. And pwede pang i-stretch yan hanggang February. But our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Duda si Vice President Sara Duterte sa gagawing pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo.
Ito ay matapos i-anunsyo ng Department of Agriculture ang pagsisimula ng pagbebenta ng nasabing bigas sa Visayas Region sa susunod na linggo. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Pangako para sa eleksyon. Ganito inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang timing ng pagbebenta ng halagang 20 pesos kada kilo ng bigas sa Visayas Region. Ayon sa pangalawang Pangulo, isa itong estratehiya para manalo ang mga kandidato sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil kakaalam ko walang direksyon yung kanilang alyansa. Dagdag pa ni VP Duterte na ang nasabing hakbang ay isa na namang pambubudol sa sambayan ng Pilipino para makuha ang kanilang boto sa darating na eleksyon sa Mayo. Well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka, yes, inaano na naman nila yung mga tao, binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? Bukod dito, duda rin ang bise na hindi maganda ang kalidad ng 20 pesos kada kilo ng bigas na ibebenta ng administrasyon sa Visayas. Meron akong pagdududa na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao. Sa ngayon, wala pang detalye mula sa Department of Agriculture kung anong klaseng bigas ang kanilang ibebenta sa halagang 20 pesos kada kilo. Nauna nang ipinahayag ng ahensya na sisimulan ang pilot implementation ng pagbebenta ng nasabing bigas sa Visayas Region sa susunod na linggo. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suportado pa rin ng Nationalist People's Coalition o NPC ang senatorial candidates ng alyansa para sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang ang NPC sa 5 major political parties na bumubuo sa alyansa. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Nananatili ang suporta ng Nationalist People's Coalition o NPC sa 11 kandidato sa pagkasenador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyang diin ng political party ang commitment kasunod ng paghikayat ng Lakas CMD sa lahat ng kapartido nito na ibigay ang buong suporta sa lahat ng senatorial bets ng alyansa. Ito ay kahit na iniendorso na ni Vice President Sara Duterte ang isa sa 11 kandidato ng alyansa, partikular na si Las Piñas Representative Camille Villar. Bukod kay Congresswoman Villar, nakakuha rin ng endorsement ni VP Sara ang presidential sister at kumalas sa alyansa na si re-electionist Senator Amy Marcos. Ayon naman kay NPC spokesperson, Quezon 1st District Representative Mark Enverga, suportado pa rin ng partido si Congresswoman Villar dahil nananatili pa rin ito sa alyansa para sa Bagong Pilipinas. As of now, we still remain to be committed since she is still considered to be part of the alliance. So until now, we will still support our colleague for Senator Camille Villar. Samantala, naniniwala naman ang NPC spokesperson na magkakaroon pa ng pagpupulong ang mga leader ng alyansa kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon sa koalisyon. Mahigit 2 linggo ito bago ang 2025 midterm elections.
So siguro until then, I'm presuming that our leaders will be discussing this anytime soon. So whatever the Alyansa will agree upon, we will support fully. Of course, with whatever the President will decide on also on this. Dagdag pa nito, posible ring magkaroon ng pagpupulong ang mga miyembro at leader ng NPC sa susunod na linggo. Sa ginawang pagpupulong ng lakas CMD noong Martes, April 22, present ang lahat ng senatorial bets ng Alyansa, liban kay Representative Villar. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Planong bumalik ni Vice President Sara Duterte sa The Hague, the Netherlands. Ayon sa pangalawang Pangulo, nangako siya sa kanyang mga magulang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Elizabeth Zimmerman na magkakasama nilang isi-celebrate ang kanyang kaarawan. Dagdag pa ni BP Duterte na kasama niyang babalik ang kanyang ina sa The Hague at plano nilang bisitahin si dating Pangulong Duterte na hanggang ngayon ay nasa International Criminal Court o ICC Detention Facility. Sa darating na May 31, ipinagdiriwang ng pangalawang Pangulo ang kanyang ika-47 kaarawan. Nag-promise ako sa mga magulang ko, sa nanay at sa tatay ko na sa birthday ko, silang dalawa yung kasama ko. So babalik ako sa Hague sa birthday ko, kasama yung nanay ko. Kasi nung pagbisita niya noong nakaraan, hindi siya nakapasok dahil wala siyang permission. So nung nagkausap kami ni Pangulong Duterte kahapon, inaantay niya daw na magbisita yung nanay ko. At sinabihan ko din yung nanay ko, sabi ko na sa birthday ko na lang tayong magkita tatlo. Puspusan na ang ginagawang pagtugis ng Police Regional Office 2 sa mga suspect sa pagpatay sa mayor ng Rizal, Cagayan na si Attorney Joel Ruma. Ayon kay Police Regional Office 2 Director Brigadier General Antonio Maralag Jr., agad silang naglunsad ng hot pursuit operation sa Rizal at mga karatig bayan upang matunton ang mga suspect. Mariing kinondena ni Maralag ang pamamaslang sa alkalde at ipinag-utos nito ang agarang pagresolba sa krimen. Batay sa inisyal na ulat, pasado alas 9 kagabi ng pagbabarilin ang biktima habang nasa campaign sortie sa loob ng gymnasium ng Barangay Iluru sa naturang bayan. 2 individual pa ang nadamay sa insidente. May koneksyon sa bansang China ang mga naarestong espiya ayon sa resulta ng pagdinig ng Senado sa pangunguna ni Senator Francis Tolentino. Batay sa ginawang pagdinig, ilang insidente na ng pang-eespiya ang naitala ng mga otoridad kung saan naaresto ang ilang Chinese spies. Hindi rin biro ang mga kagamitang nakumpiska mula sa kanila kasama ang cellular interception device at ang ilang submersible drones na natagpuan sa coastal areas ng bansa. Ayon kay Senator Tolentino, magkakatugma ang naging ulat ng mga ahensya ng gobyerno na nagpapatunay na mga espiya nga ang mga naarestong dayuhan. Huwag natin ituring ito munang drone. Nakalimutan nyo, diniscuss natin nung umpisa yung sa PNP, yung gadget, yung IMSI, grabber, yung nakakuha ng mga text nyo, mga messages sa mga malls. Pinag-usapan natin yan. Yung mga nag-i-scam, pinag-usapan natin yan. Yung diniscuss nung NBI, yung pinresent ng NBI, yung mga gadgets na nahuli sa El Grande, sa Palawan. Magkakatugma lahat yan, isang related po lahat yan. At lahat ng tinuturo noon, papunta sa People's Republic of China. Nagsalita na ang Department of National Defense tungkol sa akusasyon ng China na may mga Pilipino umanong nahuli noong 1 taon na ng espiya sa kanilang bansa. Ayon sa DND, hindi interesado ang Pilipinas na malaman pa kung ano ang nangyayari sa loob ng China. Ang tanging interes lang ng Pilipinas ay ang mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Ryan Lacanlale.
Walang pakialam ang Pilipinas sa China at walang kakayahan ng bansa na mang-espiya. Ito ang tugon ni Defense Secretary Gilberto Teodoro tungkol sa inihayag ng China kamakailan na may 3 Pilipino silang nahuli noong nakaraang taon na umano'y nang espiya sa kanilang bansa. Ayon sa kalihim, ang interes lamang ng bansa ang mga ginagawang aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ang interes natin, yung ginagawa nila sa West Philippine Sea. Meron ba tayong interes kung ano nangyayari doon sa mga lugar na inaano na? Ano pakialam natin doon, di ba? Hindi rin anya basta-basta napapasok ang ibang bansa gaya ng China. At saka, sa katunayan, sa closed society na police state, pwede ba mag-espiya isang tao? Paggising mo pa lang, alam na nila yung ginagawa mo. Sinong nasa may sentido komon nagagawa niyan? Wala. Wala rin anyang naniniwala na kahit isang bansa sa batayan ng China na 10-dash line sa kanilang pag-angkin sa buong South China Sea. Naniniwala rin ang kalihim na epektibo ang ginagawang Enhanced Multilateral Maritime Cooperative Activities ng magkakaalyadong bansa na naniniwala sa rules-based order. Let us remember, walang bansa sa mundo na tumatanggap ng 9-dash line nila o 10-dash line. Lalo-lalo na sa ASEAN, hindi tinatanggap yan. Samantala, wala pang natatanggap na formal na alok at proposal ang Department of National Defense sa posibleng pagbenta ng Estados Unidos ng F-16 fighter jet sa bansa. Naghihintay pa kami ng formal offer and proposal. Wala pa kami natatanggap na formal offer o proposal hanggang sa ngayong panahon. Matatandaan ngayong buwan ng Abril, inaprubahan ng US State Department ang pagbenta sa Pilipinas ng 20 F-16 sa halagang $5.58 billion. Ang F-16 fighter jet ay isa sa pinaka-advanced at versatile na fighter jet sa mundo. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ngayon ng protesta ang isang progresibong grupo sa harapan ng Chinese Consular Office ngayong araw para ipanawagan ang pagpapalaya sa 3 Pilipinong inakusahan ng pang-eespiya sa China. Mula sa Makati City, makibalita tayo kay Ivan Alvarez live. Ivan, sino yung grupong nagsasagawa ng protesta at ano yung detalye nung kanilang apela? Yes, alas sa isinagawang kilos protesta ng grupong Akbayan, panawagan ng mga ito na palayain na ang 3 Pilipinong pinaghihinalaang spy na nakakulong hanggang ngayon sa China. Nagtipon-tipon ang nasa higit kumulang 50 mga relayista mula sa grupo ng Akbayan sa harapan ng Chinese Consular Office sa Makati City upang kondenahin ang pagkakaaresto sa 3 Filipino migrant workers sa China. Ito'y matapos hulihin para sa kasong espionage. Binigyan din ng grupo na inosenteng mga migrant workers lamang ang mga ito na nagtapos ng scholarship sa ilalim ng Sister City Program sa pagitan ng China at Palawan. Ayon sa representative ng Akbayan na si Percival Sendanya, ang pagdetine sa 3 ay malinaw na estilo ng palit-ulo o hostage diplomacy. Palayain sa lalong madaling panahon ang mga kababayan nating inosente itong Palawan 3 na hinuli sa China dahil alam natin ang balak ng Chinese government. Ang balak nila gamitin yung ating 3 kababayan para sa palit-ulo hostage diplomacy. Dahil bago pa mangyari ito, may mga nahuli ng mga Chinese spies ito sa ating bansa. Masyadong pa main character itong China. Nananawagan din ang grupo sa pamahalaan na tiyakin ang kaligtasan ng iba pang migrant workers na nasa mainland China, Macau at Hong Kong para sa posibleng patuloy na pag-retaliate ng China sa pamagitan ng travel advisory o risk alert para sa mga OFW o turista na magtutungo sa naturang bansa. Isuspinde na rin nila ang Sister City Agreement sa pagitan ng mga lokal na pamahalaan sa Pilipinas at China para sa kaligtasan ng mga mamamayan.
Aga mariin ang panawagan ng grupo na aagara ng mapalaya itong tatlong Pilipino, lalong-lalo na at inosenteng mga migrant workers lamang na nananatili sa China upang maghanap buhay. Yan muna ang update mula dito sa Makati City. Balik sa inyo dyan, Aga. Ivan, meron bang pahayag naman na inilabas yung Chinese consular or any official mula dyan sa opisina tukol dito sa protesta ng ating mga kababayan? Agad kanina sa isinagawang kilos protesta ng akbayan, hindi lumabas yung mga otoridad na galing sa Chinese Consular Office. Samantalang nagbigay naman sila ng mga security group upang matiyak ang seguridad sa paligid. Ngunit wala pang nilalabas na panayam o pahayag mula sa naturang Consular Office. Aga? Okay, maraming salamat, Ivan Alvarez. Patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang sitwasyon ng tatlong Pilipino sa China na inaakusahan sa pagiging espiya ayon sa Department of Foreign Affairs. Para sa detalye, may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang latest sa tatlong Pinoy na yan at formal na ba silang nakasuhan o nililiti sa China? Ella, matipid ang naging sagot ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo nang tanungin kung ano ang update sa ating mga kababayan sa China na inaakusahan ng pang-espiya. Sabi ng kalihim, nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon ang investigasyon sa tatlo. Pero anya mahigpit na binabantayan ng mga opisyal ng pamahalaan na nasa China ang anumang development sa mga Pinoy. Nauna nang sinabi ng national security na walang kakayahan ng Pilipinas na mang-espiya sa China. Samantala ngayong umaga, isinasagawa sa isang hotel sa Maynila ang 10th Maritime Security Symposium ng Philippine Navy kung saan pangunahing tagapagsalita sa Secretary Manalo. Sa kanyang mensahe, sinabi nito na umaasa ang pamahalaan na ganap ng mapagtibay ang Code of Conduct sa South China Sea bago ang 2026 ASEAN Summit na isasagawa sa bansa. Ang Code of Conduct sa South China Sea ay isang kasunduan sa pagitan ng mga bansang kasapi sa ASEAN at China. Layunin nito na maiwasan ang tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo, magtakda ng alituntunin sa South China Sea, tiyakin ang kalayaan sa paglalayag, maiwasan ang military provocation at idaan sa mapayapang paraan ang hidwaan. 2002, lumagda ang ASEAN at China sa Declaration on the Conduct of Parties pero hindi ito binding declaration o voluntaryo lamang. Ngayon ay isinusulong ang COC bilang legal at binding na kasunduan. At yan mo ng latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. May indikasyong nakikita ang National Intelligence Coordinating Agency at National Security Council na nangingialam umano ang China sa nalalapit na eleksyon sa Pilipinas. Ito ang inihayag ng mga otoridad sa muling pagpapatuloy ng pagdinig ngayong araw ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones. Mula sa Senado, alamin natin ang detalye kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano yung detalye nitong sinasabing panghihimasok ng China sa gaganaping eleksyon sa Pilipinas? Maraming pahayag na lumabas mula sa Beijing, China ang pinalalakas ng mga third-party individuals o yung mga proxy na nakabase sa Pilipinas. Ito ang inihayag ng National Security Council o NSC sa pag-iimbestiga ng Senado kaugnay ng mga espionage activity na nakalap ng mga otoridad sa bansa. Sa pagdinig ng Senado, unang sinabi ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA,
ang implikasyon sa bansa ng mga aktibidad na may kinalaman sa pag-espiya ng China. Ayon kay NICA Cyber and Emerging Threats Deputy Director General Francisco Ashley Acedillo, ang pagpapaunlad ng mga sophisticated cyber capability ay posibleng targetin ang mga gobyerno ang gobyerno ng Pilipinas. Gayon din ang mga military at critical na infrastruktura sa bansa, kabilang na ang mga electronic warfare capabilities para sa potensyal na pagkatalaga nito sa mga disputed area gaya ng South China Sea. The creation po of information operations capabilities to influence public opinion and political discourse. So, sa tingin nyo, yan ay ginagawa ngayon? In terms of, makikita po natin ito, Mr. Chair, sa social media because we believe that Chinese organs are amplifying divisive political discourse in our country. Siniyasat naman ni Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones Chairman Francis Tolentino kung may mga inaobserbahang indikasyon ng mga otoridad na nagpapakita ng panghihimasok ng ibang bansa sa 2025 elections. There are indications, Mr. Chairman, that information operations are being conducted that are Chinese state-sponsored in the Philippines and are actually interfering in the forthcoming elections. So, ibig sabihin nito, may mga ongoing operations ang China para suportahan yung mga kandidatong gusto nilang manalo. Yun ang diretsong tanong ko. Yes. At kontrahin naman yung mga kandidatong ayaw nilang manalo. Yes, there are indications of that, Mr. Chairman. Katatapos lang ng Senate hearing ng Special Committee on Maritime and Admiralty Zones at bago magtapos, kanina ang pagdinig ay sinabi naman o pinisinta ni Senador Tolentino ang isang bank check na binayad sa isang kumpanya sa Pilipinas na nag-ooperate para sa mga keyboard warriors na ginagawa dito sa bansa. At ang iba pang ulat niyan, mamaya sa Ito ang Balita. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Magsisimula na sa Lunes, April 28 ang pagboto sa local absentee voting para sa mga miyembro at iba pang ahensya ng pamahalaan na may mahalagang tungkulin sa araw ng eleksyon kaya pinapayagan silang bumoto ng mas maaga. Tatagal ang local absentee voting ng 3 araw. Para sa detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ilan ang kwalipikado na bumoto sa local absentee voting? Magandang tanghali, Ella. Batay sa ibinigay sa atin na datos ng Commission on Elections, mahigit sa 57,000 ang naaprubahan upang makaboto sa local absentee voting kaugnay ng 2025 midterm elections. Sa darating na Lunes, April 28 ay magsisimula na ang pagboto ng mga aprobadong makaboto sa local absentee voting o LAV. Tatagal ang kanilang botohan ng April 30. Sa datos mula sa Commission on Elections, 72,236 ang nag-apply para sa local absentee voting. Pero Ella, 57,689 lang dito ang naaprubahan o mahigit sa 14,000 ang na-disapproved ang aplikasyon. Kasama sa mga boboto sa LAV ay ang mga kawani ng media na may 1,005 ang aprobado. Pinakamarami naman ang kawani ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nasa 29,030, Philippine National Police o PNP na 23,448 at ang iba pang mga ahensya ng gobyerno tulad ng Philippine Coast Guard, Commission on Human Rights, Department of Education at iba pa ay 4,206. Sa mga kawani naman ng media ELA dito sa National Capital Region ay sa tanggapan ng Regional Director ng COMELEC sa San Juan City sila boboto. Ang ibang mga ahensya ng gobyerno ay sa kanilang mga tanggapan sila maaaring bumoto. Pinapayagan ang mga ito na makaboto ng mas maaga dahil maaring hindi sila makapunta ng presinto sa araw ng halalan dahil sa mahalagang trabaho na kanilang ginagampanan.
Ella, wala pa tayong exactly mga dahilan no, na kung bakit may mga hindi naaprubahan na nasa 14,000 na mga nag-apply dito sa dito sa gagawing local absentee voting. Pero sa may mga nakuha tayong impormasyon, meron kasing iba maaring nagpakunwari lang na mga halimbawa miyembro ng media kaya hindi sila naaprubahan ng Commission on Elections. Maaari din Ella, may nakuha tayong info na deactivated na yung isang botante kapag hindi ka kasi nakaboto sa nakalipas na dalawang magkasunod na eleksyon, halimbawa noong 2022 presidential elections at gayon din ng 2023 barangay at SK elections ay maaring ma-deactivate ang isang botante. Yan ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Mahigpit ang isinasagawang pagbabantay ng Commission on Elections sa mga ayuda distributions na isinasagawa sa probinsya ng Albay. Layo nito na hindi magamit sa kampanya ng mga kandidato ang mga proyekto ng pamahalaan para sa ating mga kababayan. Mula sa Tigaon, Camarines Sur, alamin natin ang balita kay Ryan Lacanlale live. Ryan Salatandol, mayroon na bang na-monitor ang COMELEC na mga kandidato na kasama sa mga ayuda distribution? Sa batay sa tala ng Commission on Elections dito sa Bicol Region, wala pa naman silang namomonitor sa mga kandidato na nakikisali o nagpupunta dito sa mga ayuda distribution simula ng kanilang kampanya at kanilang monitoring dito sa Bicol Region. Aga mahigpit na ipinagbabawal ngayon ng Commission on Elections o COMELEC sa Bicol at sa probinsya ng Albay ang pagdalo ng mga kandidato at pagpapakita ng kanilang mga campaign materials sa mga distribution ng government assistance program na gagawin ng pamahalaan. Kabilang sa mga ibinibigay na ayuda na maaaring magamit ng mga politiko sa kanilang kampanya ay ang ayuda para sa Kapos ang Kita program o AKAP, 4Ps at iba pang mga tulong ng pamahalaan. Layo ng pagbabantay na ito ng COMELEC na hindi magamit ng mga tumatakbong kandidato ang mga programa ng pamahalaan para sa kanilang isinasagawang kampanya at paghingi ng suporta sa mga botante. Ayon sa COMELEC, magpapatuloy ang kanilang monitoring sa lahat ng mga pagbibigay ng tulong ng pamahalaan upang matiyak at mapanatili ang malinis at patas na halalan dito sa Kabikulan. Aga sa ngayon din ay bagamat mahigpit ang kampanya o ang pagkakaroon ng pag-iikot ng mga kandidato para kunin ang suporta ng ating mga kababayan dito sa Bicol Region, ay wala pang naitatala ang Philippine National Police, Philippine Army at Commission on Elections na mga election-related violence o election-related injury dito sa buong Kabikulan. Aga. Latest live mula dito sa Tigaon, Camarines Sur. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Ryan Salatandol. Itinaas na sa orange category ng Commission on Election o COMELEC Masbate ang bayan ng Claveria sa isla ng Burias kaugnay sa darating na halalan. Nangangahulugan ito na mayroong seryosong banta mula sa mga rebeldeng grupo ang nasabing lugar. Dahil dito, mahigpit na babantayan ng puwersa ng pamahalaan ng nasabing bayan kaugnay sa nalalapit na eleksyon. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, bakit itinaas sa orange category ang bayan ng Claveria at may mga karagdagang puwersa na ba ng law enforcers ang dumating sa isla? Yes, Ella, itinaas sa orange category ng Commission on Election o COMELEC Masbate ang bayan ng Claveria sa Islang Burias. Bunsod na nangyaring shooting incident doon nitong linggo, April 20, 1:20 ng hapon. Batay sa ulat ng Masbate, PNP nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga taga-suporta ng dalawang magkalabang kandidato habang nagsasagawa ng kampanya sa naturang barangay. Nanauwi sa pamamaril ng hindi pa nakikilalang suspect. Na-recover naman sa lugar ang dalawang basyon ng kalibre 45 na barila.
Inilala naman ang biktima ng shooting incident na si Aladin Mingoy, 38 anyos, isang mangingisda at residente ng barangay Mabiton sa nasabing bayan. Kasalukuyan nagpapagaling ang biktima sa Masbate Provincial Hospital. Kahapon, in-upgrade yung classification ng Claveria dahil sa pangyayari doon sa kabarilan. Naging orange from yellow. So, kahit hindi sila red, gano'n, bubuhusan pa rin natin sila ng pwersa. Bubuhusan naman ng full body ng pwersa ng gobyerno ang 3 lugar na nasa orange category bago sumapit ang nalalapit na halalan sa isla. Ang mga lugar na ito ang Claveria sa Islang Burias, Baleno at siyudad ng Masbate sa mainland. Bate si Comelec, ang mga nasa orange category ay may serious armed threats, maging ang presensya ng armadong grupo. May ulat na rin na may mga ilan ng mga private armed groups na nabuo na posibleng gumawa o magasik ng karahasan sa isla sa darating na halalan. According to some news, meron po. Pero bilang na rin. Nung una nga, halos magulo sa lahat ng bayan. Kaya, ngayon, mas kaya siguro. Nagsasagawa na ng masusing investigasyon ng Masbate PNP sa nangyaring insidente ng pamamaril. Samantala, nasa Masbate na ang nasa 100 pulis na karagdagang puwersa na mula sa Police Provincial o Police Regional Office o PRO5 na tutulong sa pagmamantine ng kapayapaan at kaayusan para sa nalalapit na halalan dito sa isla. Yan ang balita, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Naghahanda na ang mahigit sa 12,000 mga guro sa Davao Region na magsisilbing Board of Election Inspector sa gaganaping halalan sa Mayo. Mula sa Davao City, makibalita tayo kay Gladys Tuabi live. Gladys, ano na yung mga paghahandang ginagawa ng mga guro dyan sa Davao Region na magsisilbi sa darating na eleksyon? Sumailalim na sa mga training at orientation ang mga gurong nakatalagang magsilbi sa local at national elections para masiguro ang kanilang kahandaan lalo na sa mga dapat at aktwal nilang gagawin sa halalan. Higit 12,000 guro ang nakatalagang ide-deploy sa halalan sa Davao Region at magsisilbi ang mga ito bilang electoral board, supervisor officials at board of canvassers. Bukod sa trainings at orientation, may nakalatag na ring legal support system sa mga guro. Ito ay sa bisa ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng DepEd, PNP, AFP at Integrated Bar of the Philippines kung kakailanganin sa kanilang election duty. Ang mga guro ay tatanggap naman ng honoraria depende sa kanilang posisyon at service credit na hindi bababa sa 5 araw. Ang mga gurong nakatalagang magsilbi ngayong halalan ay may karanasan na sa nakaraang eleksyon, habang ang iba ay pinili batay sa kanilang kwalifikasyon at walang political affiliation. Samantala, agad tiniyak ng Davao City Police Office na handa na ang kanilang puwersa upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa nalalapit na local at national elections sa lungsod. Sa kasalukuyan ay nananatiling walang naitatalang election-related incidents sa Davao City. Yan muna ang ating update mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Gladys Tuabi. Hindi paliligtasin ng Philippine National Police o PNP ang mga patuloy na nagpapakalat ng fake news sa social media kaugnay sa mga krimen at kidnapping ng mga high-profile Chinese businessman. Sa ngayon, ipinatutukoy na ng pamunuan ng PNP kung sino-sino ang nasa likod nito. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, may tinutumbok na bang mga personalidad ang PNP at kung ano ang posibleng motibo ng mga ito? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Sa ngayon, inaalam pa ng Philippine National Police kaya tuloy ang sinasagawang investigasyon, partikular ng PNP Joint Anti-Fake News Action Committee laban sa mga nasa likod na nagpapakalat ng fake news hinggil sa pag-kidnap sa ilang high-profile Chinese businessmen. Iniutos kasi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa JAFNAC na tukuyin ang mga nagpapakalat nito.
Nagdudulot kasi aniya ito ng takot at kalituhan na posibleng mauwi sa malalang epekto sa seguridad at kaayusan ng bansa. Paalala ni General Marbil sa publiko, lalo na sa mga vloggers, content creators at social media influencers, maging responsable sa pagbabahagi ng mga impormasyon online. Nanawagan din ng PNP-ELA sa lahat na maging mapanuri, huwag basta-basta mag-share at suportahan ang kampanya ng gobyerno laban sa digital disinformation. Ang JAFNA-ELA ang itinalaga ng PNP para tumutok sa mga fake news sa social media. Ito ay sa pangunguna ni PNP Deputy Chief for Operations, Lieutenant General Robert Rodriguez na naging hepe din ng PNP Anti-Cybercrime. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Arestado ng Bureau of Immigrations o BI ang isang Japanese national na pinaniniwalaang miyembro ng isang sindikato sa Japan na kilala sa pangalang Luffy Gang. Sa inilabas na pahayag ng BI, dinakip nitong Martes ang 23 anyos na si Takuya Hoshino sa Las Piñas City. Siya ang pinakabagong miyembro ng Luffy Gang na nahuli ng BI simula noong nakaraang taon. Modus umano ng grupo na magnakaw ng mga ATM cards mula sa mga matatandang biktima at nagpapanggap umanong pulis upang makuha ang tiwala ng mga biktima. Higit 20 million yen o mahigit $141,000 ang nakuha ng grupo mula sa mga illegal withdrawal gamit ang mga nakaw na card. Samantala, kasalukuyan itong nakakulong sa BI Warden Facility sa Camp Bagong Diwa at hinihintay na lamang na maaprubahan ang deportation para dito. Plano ng Department of Education na mailabas ang revised guidelines para sa senior high school curriculum. Ayon kay DepEd Assistant Secretary for Curriculum and Teaching Jerome Buenviaje, naglaan na sila ng sapat na oras para sa online public consultation. Anya pa, pipiliin lamang ang unang gagamit ng revised guidelines. Ayon sa DepEd, isa sa ilalim sa review ang naging resulta ng public consultation at isasama na rin sa pinal na senior high school curriculum framework. Taon-taon, libo-libong fresh graduates ang nadaragdag sa bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Upang tugunan ito, may alok na training ang Department of Labor and Employment para maging job ready at in demand ang mga bagong nagsisipagtapos. Kasabay nito, hinikayat din ng ahensya ang mga kabataan na pasukin rin ang mga karir na mayroong kontribusyon sa pangangalaga ng kalikasan. May report si Mia Alonzo. Bunsod ng lumalalang epekto ng climate change at pabago-bagong panahon, hinihikayat ng Department of Labor and Employment o DOLE ang publiko, lalo na ang mga kabataan na maging kabahagi sa pagsagip at pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng mga trabahong maaaring makatulong sa pagpapanatili at pangangalaga sa ating mundo. Noon pong September 2021, naglabas po ang Bureau of Local Employment ng mga career information pamphlets at nagtatampok po ito ng 16 ng mga green jobs na nagbibigay ng hindi lamang ng benepisyong pang-ekonomiya sa mga manggagawa at kanilang komunidad, kundi pati na rin ng benepisyong pang-kapaligiran at panlipunan. Ilan sa mga ito ay ang Agricultural Engineer, Cane Supply Officer, Environmental Health and Safety Specialist, Environmental Impact Assessment Specialist, Environmental Planner, Environmental Researcher, Environmental Specialist, Pollution Control Officer, PV System Designer, PV System Installation Technician, PV System Maintenance Technician, Renewable Energy Engineer, Sugar Boiler and Sugar Refinery Manager. Ayon kay Department of Labor and Employment, Bureau of Local Employment, OIC Assistant Secretary Patrick Patriwerawan Jr., kasabay ng lumalawak na digitalization sa buong mundo, hindi naman aniya na pag-iiwanan ang mga kumpanya, bagkus ay nakasasabay ang mga ito sa mga sustainability at digitalization efforts. At kasama po ang DOLE, pati na rin po ang iba-ibang mga ahensya ng pamahalaan na nagmo-monitor po ng mga industriya
at mga kumpanya na nag-implementa po ng mga green or sustainable practices para po ma-consider yung kanilang jobs na na-generate as green jobs. Samantala, nasa 40% naman ang nadadagdag na unemployed sa labor force pagpasok ng mga bagong graduates. Ayon sa DOLE, maaaring tumaas ang unemployment rate kada taon dahil sa dami ng graduates na pumapasok sa labor force, lalo na kung hindi sila agad nakahanap ng trabaho o kung hindi tugma ang kanilang mga kasanayan sa mga available na trabaho na nakakaapekto sa kabuuang performance ng labor market sa bansa. Mayroon din po tayong mga programang iniimplementa para po sa ating mga fresh graduates na gusto pong magkaroon ng work experience sa public or sa government offices sa pamamagitan po ng ating GIP or Government Internship Program at sa pribadong sektor naman po sa pamamagitan ng ating Job Start Philippines Program. Kaugnay ito sa darating na Mayo 1, araw ng paggawa, magdadaos ang DOLE ng malawakang job fair sa buong bansa. Mayroon ng 60 job fair sites na maaaring bisitahin ng publiko. Para naman sa mga interesadong lumahok, maaaring lumapit sa mga Public Employment Offices o PEO upang alamin ang mga bakanteng posisyon na maaaring applyan. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong kalagitnaan pa lang ng buwan ng Abril ay maraming lugar na sa bansa ang nakararanas ng danger level na heat index. Pero ayon sa Weather State Bureau ng Pag-asa, pasimula pa lang ito at mas mataas pa ang inaasahan na heat index sa susunod na buwan kung saan magpipeak ang panahon ng tag-init. At para sa ibang detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, gaano ba kataas ang heat index na mararanasan sa peak ng dry season? Magandang tanghali, Ella. Ayon nga sa Pag-asa ay nasa 50 degrees Celsius o mas mahigit pa rito yun nga mararanasang heat index o damang init ng ating mga kababayan. Sinabi ng Pag-asa na pasimula pa lang ang nararamdaman damang init ngayon kalagitnaan buwan ng Abril. Sa pagpasok o bandang kalagitnaan naman ng buwan ng Mayo, dito na nga inaasahan ang peak ng dry season. Dito makararanas ng nasa 50 degrees hanggang 55 degrees Celsius na ayon sa Pag-asa ay nasa extreme danger level na. Ngayon naman, we have no El Nino, we have no La Nina, so nasa ENSO neutral tayo. So hindi naman natin ganun ina-expect na sobrang magiging mainit or masasurpass pa niya yung nangyari last year. Pero syempre, hindi natin inaalis yung posibilidad. Kaya nga patuloy tayong nagmo-monitor. Ngayon ding mainit ang panahon, inaasahan na mas mataas ang konsumo sa tubig. Pero sinabi naman ng Hydrometeorology Division ng Pag-asa na wala pang dam sa bansa ang bumaba sa critical level ang tubig. Sa level ngayon ng dam, dahil sa maraming particular sa Angat, dahil sa maraming naimbak na tubig, mataas po siya ngayon sa rule curve. Unlike previous years, mas mataas siya yung water level ng Angat ngayon. Ella, sinabi naman ng Pag-asa na sa ngayong araw ay ang Tuguegarao City sa Cagayan ang may pinakamataas na heat index na kung saan naaabot ito sa 45 degrees Celsius. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Inanunsyo ng Malacanang na paalis na ngayong gabi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos papuntang Rome, Italy. Pupunta ang first couple sa funeral ni Pope Francis. Wala pang detalye kung magkakaroon ng ibang side events ang Pangulo sa pagpunta sa Vatican City. Ilang world leaders ang pupunta rin sa Vatican City, kabilang na si United States President Donald Trump. Kinasuhan si former South Korean President Moon Jae-in ng South ng panunuhol
kaugnay ng pagkakatalaga ng kanyang manugang na si Seo bilang executive sa Thai Eastar Jet mula 2018 hanggang 2020. Ayon sa South Korean prosecutors, tumanggap si Seo ng sweldo at mga benepisyo na tinatayang nasa 217 million won na katumbas ng mahigit kumulang 9.5 million pesos kahit wala itong karanasan sa industriya ng aviation. Kaugnay din umano ito sa appointment ng dating mambabatas na si Lee Sang-jik bilang pinuno ng Korea SMEs and Startups Agency bilang kapalit ng pagtulong ni Moon sa pagkuha kay Seo. Kinasuhan din si Lee ng panunuhol at paglabag sa tiwala ng publiko habang sina Seo at ang anak ni Moon na si Daye ay nakatanggap ng suspended indictment. Wala pang pahayag mula kina Moon, Lee o sa kanilang mga abogado. Niyanig ng 6.2 magnitude na lindol ang Istanbul, Turkey noong Miyerkules ng hapon na nagdulot ng takot at paglikas ng mga residente. Ayon sa mga opisyal, mahigit 120 aftershocks na ang naitala kasunod ng lindol na tumagal ng 13 segundo at tumama sa ilalim ng Sea of Marmara malapit sa Silivri. Bagamat walang naiulat na malaking pinsala, nananatiling alerto ang lungsod sa gitna ng malamig na panahon. Marami ang namalagi sa mga parke at open spaces habang ang daan-daang estudyante ay naghanap ng mas ligtas na masisilungan sa Istanbul Technical University. Tuloy-tuloy ang volleyball action sa ikatlong season ng UNTV Volleyball League. At sa pinakahuling laban, wagi ang DFA emissaries, COMELEC suffragettes at PNP Lady Patrollers sa kanilang matches. Ang detalye sa report ni Jed Naresina. Din ang kanilang kupunan, ibigay nito that much needed rest dahil bakbakan agad ang unang game sa pagitan ng DFA emissaries at NHA Home Masters. Sa unang set pa lang, parehong ayaw bumitaw ng dalawang kupunan, ngunit lumamang sa block points ang emissaries at nakuha nila ang set sa score na 29-27. Nagpakita rin ng consistency ang DFA sa kanilang attack points sa second set, kaya't nakuha nila ito sa score na 25-19. Nakabawi naman ang Home Master sa third set kung saan sila ang lumamang sa attack points at solid blockings at tinapos nila ito sa score na 18-25. Pero hindi naman pumayag ang emissaries na mapunta pa ito sa decider set, kaya tinapos nila ang fourth set sa score na 26-24. Nanguna sa scoring ang DFA import player na si Justin Andrea Reblesa na gumawa ng amazing 32 points sa buong match. Ito na ang ikalawang panalo ng DFA emissaries ngayong season. Sa second game, umabot din sa 4 na set ang laban ng COMELEC Suffragettes at BFP Lady Firefighters. Agad nagpasiklab sa attacks. Blockings at service aces ang Lady Firefighters sa set 1, kaya nakuha nila ito sa score na 21-25. Ngunit bumawi ang Suffragettes at naagaw ang match sa sunod-sunod na set wins. 25-15 sa second set. Dumikit kaunti sa third set sa score na 25-23. Ngunit sinelyuhan na nila ang laban sa fourth set sa score na 25-21. Tinanghal na player of the game ang import outside hitter na si Abigail Noval na nagtala ng 18 points. Kabilang narito ang 15 attack points at 3 service aces. Sa last game, mabilis na nahuli ng PNP Lady Patrollers ang panalo mula sa NCMH Wellness Warriors.
Dinumina ng Lady Patrollers ang buong laro at natapos ito sa scores na 12-25, 10-25 at 18-25. 14 points ang ambag ng player of the game na si outside hitter Mila Flor Ronquillo. Nasa top 2 na ngayon sa team standings ang PNP kasama ang BFP Lady Firefighters at AFP Lady Gunner. Sa pagpapatuloy ng second round preliminaries, maghaharap sa susunod na match schedule sa darating na linggo, April 27, ang PhilHealth Consulta Health Insurers laban sa AFP Lady Gunner sa Game 1. PNP Lady Patrollers kontra NHA Home Masters sa Game 2. At DFA Emissaries laban sa Comelec Suffragettes sa Game 3. Live itong mapapanood sa Paco Arena at maaari din itong mapanood via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 21, versikulo 29, na nagsasabi, "Ang masamang tao ay nagmamatigas ng kanyang mukha, ngunit tungkol sa taong matuwid, nag-aayos ng kanyang mga lakad." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.